Maagang nagising si Marco sa tunog ng mga tandang na tila bang nagsasabing oras na muli para magbanat ng buto. Sa maliit na baryo sa probinsya kung saan siya lumaki, hindi na bago ang araw-araw na kalbaryo ng isang mekanikong kagaya niya. Pawis, grasa at halos walang tigil na trabaho. Ngunit para kay Marco, ang lahat ng ito ay may halaga sapagkat bawat pagkumpuni ng sasakyan ay hindi lamang nagbibigay ng kita, kundi nagbibigay rin ng dignidad sa kanyang pagkatao. Anak, huwag mong kalimutan ang baon mong tinapay at kape, wika ng kanyang inang si Aling Rosa, na mula pagkabata ay siyang nagtaguyod sa kanya matapos pumanaw ang kanyang ama. Salamat inay, huwag na po kayong mag-alala sa akin. Balang araw, mabibigyan ko rin kayo ng mas magandang buhay. Tugon ni Marco habang isinasabit ang lumang bag na puno ng gamit ng mekaniko. Hindi marangya ang kanilang pamumuhay. Sa halip na bagong mga damit, luma at kupas ang madalas niyang suot. Ngunit sa kabila ng lahat, taglay ni Marco ang kasipagan at determinasyong higit pa sa sino mang kilala sa kanilang baryo. Ang talyer na kanyang pinapasukan ay pag-aari ng isang matandang mag-asawang kapitbahay na siyang nagbigay ng oportunidad para sa kanya na kumita at mahasa ang kanyang talento. Habang kinukumpuni ang isang lumang jeep, dumating ang ilang kabataan mula sa bayan. "Oh, si Marco, hindi na yata lalayo ang mararating mo. Hanggang grasa ka na lang." Sigaw ng isa, sabay tawa ng barkada niya. Napangiti lang si Marco at hindi pinansin ang pangiinsulto. Sa loob-loob niya, mas pinili niyang manatiling tahimik kaysa makipag-away. Alam niyang balang araw, siya rin ang tatawanan ng tadhana sa kabutihan. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw sa talyer, dumiretso siya sa plaza kung saan madalas magdaos ng mga pagtitipon ang mga taga-baryo. Doon niya muling nasilayan si Angela, isang dalagang may angking ganda at halatang galing sa mayamang pamilya. Hindi alam ng marami, matagal na pala silang nagkakailala ni Marco sa paaralan noon. Ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na maglapit dahil sa magkaibang mundo nila. "Marco?" bulong ni Angela habang papalapit. "Ikaw nga ba yan?" Nagulat si Marco sa kanyang nakita. "Angela, hindi ko akalaing makikita pa kita rito. Hindi ka na bumabalik sa probinsya. Akala ko na sa syudad ka na lang palagi." "Umuwi lang ako para sa piyesta ng bayan." "Pero kumusta ka na?" tanong ni Angela na may ngiti sa labi. Medyo nag-alangan si Marco bago sumagot. "Ganito pa rin nagtatrabaho sa talyer. Hindi man marangya, pero natututo ko ng maraming bagay." Naging masaya ang maikling pag-uusap nila at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaramdam sila ng kakaibang koneksyon. Nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Si Angela, bagamat lumaki sa yaman, ay madalas malungkot sa piling ng mahigpit na mga magulang. Samantalang si Marco, bagamat salat sa materyal na bagay, ay masaya at kontento kasama ang kanyang ina at ilang kaibigan sa baryo. "Alam mo Marco," wika ni Angela, "naiinggit ako sa'yo. Kahit mahirap ang buhay, nakikita kong masaya ka. Ako, ang dami kong luho pero madalas hindi ko maramdaman ang kaligayahan." "Angela, hindi naman basehan ang pera para maging masaya. Para sa akin, basta kasama ko ang mga taong mahal ko, sapat na iyon," sagot ni Marco habang nakatingin sa mga bituin. Lumipas ang ilang linggo at palagi na silang nagkikita. Kung hindi sa plaza, sa talyer, natutunan ni Angela ang mga simpleng bagay, kumain ng kakanin sa kalsada, sumakay ng tricycle at humawak ng mga gamit pang mekaniko. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nahulog ang loob niya kay Marco. "Marco," minsang tanong ni Angela, "hindi ka ba nahihirapan na kasama ako? Alam kong ibang mundo ang pinagmulan ko." "Hindi ko iniisip yon, Angela," sagot niya. "Ang importante, nakikita kong totoo ka at hindi mo ikinahihiya ang kagaya ko." Ngunit hindi naging madali ang lahat. Maraming mata ang nakamasid sa kanila. Mga tsismosa sa baryo, mga kaibigan ni Angela, at higit sa lahat, ang pamilya nito. Madalas ay nakakaramdam si Marco ng kaba. Iniisip kung paano tatanggapin ng mga magulang ni Angela ang kanilang relasyon. Isang gabi, matapos magtrabaho, kinausap siya ng kanyang ina.
Marco, nakikita ko ang kasayahan sa'yo tuwing kasama mo si Angela. Pero anak, mag-ingat ka. Hindi madali ang makarelasyon ang galing sa mayaman. Mayabang at mapanghusga ang mga magulang nila. Napabuntong hininga si Marco. Alam ko po, inay, pero hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Mahal ko siya. Tahimik lamang si Aling Rosa at pinisil ang kamay ng anak. Kung mahal mo siya, ipaglaban mo. Pero huwag mong kalimutan ang sarili mo. Ang dignidad, anak, ay mas mahalaga sa lahat. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpatatag kay Marco. Hindi siya ang tipo ng taong sumusuko at lalong hindi siya ang tipo ng umaasa sa awa ng iba. Ang alam lang niya, basta't may pagmamahalan silang dalawa ni Angela, kaya nilang harapin ang lahat. Habang lumalalim ang gabi, naglakad si Marco pauwi at napangiti. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang liwanag na unti-unting pumapasok sa kanyang buhay. Isang pag-ibig na kahit kailan ay hindi niya inasahan. Ngunit sa ilalim ng pag-ibig na iyon, alam niyang paparating na ang mga pagsubok. Sapagkat sa isang mundong puno ng panghuhusga at pagkakaiba ng estado, kailanman ay hindi magiging madali ang kanilang landas. Mula nang muling magkita sina Marco at Angela, tila ba nagkaroon ng bagong kulay ang bawat araw sa kanilang buhay. Sa gitna ng pawis at grasa ng talyer, naging inspirasyon ni Marco ang presensya ni Angela. Bagamat lihim ang kanilang ugnayan, bawat sandali na magkasama sila ay nagiging sagradong alaala. Isang hapon, tumalaw si Angela sa talyer. Nakasimpleng bestida siya upang hindi mahalata ng mga tao na siya ay mula sa isang marangyang pamilya. Kumawak siya ng basahan at umupo sa tabi ni Marco na abala sa pagkukumpuni ng isang lumang motorsiklo. Hindi ka ba napapagod sa araw-araw na ganito? Tanong ni Angela habang pinupunasan ng pawis sa noo ni Marco. Napangiti si Marco. Sanay na ako, pero ngayong nandito ka, parang mas magaan ang lahat. Tumawa si Angela at sumubok hawakan ang isang gamit. Paano ba ito ginagamit? Hoy, baka masugatan ka. Mabilis na sagot ni Marco habang inagaw ang matulis na pangkumpuni. Hindi ito laruan. Ngunit sa halip na mainis, lalo pang humanga si Angela sa pagiging maalaga ni Marco. Sa mga sandaling iyon, natutunan niyang hindi lahat ng yaman ay kayang palitan ang pakiramdam ng pagiging ligtas at inaalagaan. Lingid sa kaalaman ng lahat, palabi silang nagtatagpo sa mga oras na walang nakakaalam. Madalas silang lumalabas pagkatapos ng trabaho ni Marco. Hindi ito engrandeng mga date. Minsan ay naglalakad lang sila sa tabing ilog, kumakain ng lugaw sa tabi ng plaza, o nagkukwento ng kanilang mga pangarap sa ilalim ng mga bituin. Alam mo, Marco, sambit ni Angela habang nakahilig sa balikat ng binata. Hindi ko kailanman naramdaman ang ganitong saya kahit sa mga magagarang lugar na pinupuntahan ko. Dito lang, sa tabi mo, ramdam kong totoo ang lahat. Sumagot si Marco ng mahina ngunit puno ng damdamin. Sana, Angela, hindi ka magsawa sa ganitong klasing buhay. Hindi ko kayang ibigay ang mga bagay na nakasanayan mo, pero kaya kitang mahalin ng higit pa sa kahit sino. Sa mga panahong iyon, lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan. Unti-unting natutunan ni Angela ang kahalagahan ng pagiging simple. Sa unang pagkakataon, tinikman niya ang kakanin na binili ni Marco sa palengke. Masarap pala, wika niya habang ngumunguya ng puto. Hindi ba't mas iba kapag simpleng pagkain lang pero masarap kainin dahil may kasama kang mahal mo? Sagot ni Marco na ikinatawa ni Angela. Isang araw naman, isinama ni Marco si Angela sa bahay nila. Nakilala nito si Aling Rosa na medyo nagulat sa pagbisita ng isang magandang dalagang mayaman. Inay, siya po si Angela. Pagpapakilala ni Marco. Nagmano si Angela at magalang nang umiti. Magandang hapon po, Aling Rosa. Pasensya na po kung biglaan akong napasyal. Hindi maitago ni Aling Rosa ang pagkabigla, ngunit agad niya itong tinanggap. Mabuti at naisipan mong bumisita. Pasensya na kung ito lang ang maihahain namin. Habang kumakain ng simpleng adobong manok at kanin,
Nagulat si Marco nang makita kung gaano kasaya ang kanyang ina na may kausap na tulad ni Angela. Nakita niya ang ngiti ng kanyang ina na matagal na niyang hindi nasisilayan. Pagkatapos kumain, nag-usap sila ni Angela habang naglalakad pa uwi. Marco, ang bait ng nanay mo. Sobrang saya ko na nakilala ko siya. Napatingin si Marco sa talangitan. Isa siya sa dahilan kung bakit gusto kong magsikap. Ayokong manatili kaming ganito habang buhay. Gusto kong maibigay sa kanya ang kaginhawaan. Hinawakan ni Angela ang kanyang kamay. At kasama mo ako sa pangarap na yan. Hindi kita iiwan. Ngunit sa kabila ng kasayahang iyon, may mga pagkakataong nararamdaman ni Marco ang bigat ng katotohanan. Tuwing dumadaan sila sa plaza, may mga matang nakatingin at nagbubulungan. Hindi bagay ang dalagang yan kay Marco. Isang mekaniko lang siya. Anong kinikita niya? Siguro trip lang ng dalaga. Iiwan din niya yan. Bagamat nasasaktan sa mga naririnig, hindi ito ipinapahalata ni Marco. Pinipili niyang magpakatatag para kay Angela. Ngunit lingid sa kanya, naririnig at nararamdaman din ni Angela ang lahat ng iyon. Marco, sambit ni Angela minsang naglalakad sila. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi nila. Kilala kita. Alam kong higit ka pa sa iniisip nila. Napangiti si Marco. Salamat, Angela. Hindi ko alam kung paano ako magiging matatag kung wala ka sa tabi ko. At doon nagsimula ang mas matibay na samahan nila. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nilang napagtanto na hindi sapat ang itago ang kanilang relasyon. Ngunit sa ngayon, sapat na ang magkasama at patuloy na mangarap kahit palihim at puno ng pagsubok ang kanilang pagmamahalan. Para kay Marco, si Angela ay hindi lamang inspirasyon kundi pag-asa ng isang kinabukasan na matagal na niyang pinapangarap. Para kay Angela, si Marco ay hindi lamang isang mekaniko kundi ang taong nagpapaalala sa kanya ng tunay na kahulugan ng kaligayahan. At sa mga gabing magkasama silang nakatingin sa mga bituin, pareho nilang ipinagdarasal na sana, sa kabila ng lahat ng hadlang, manatili silang magkasama dahil ang kanilang pagmamahalan ay hindi na simpleng lihim, kundi isang simula ng mas malalim pang laban na haharapin nila. Isang malamig na gabi sa plaza ang nagbago sa tahimik at masayang ugnayan ni Marco at Angela. Sa umpisa, lahat ay maayos. Magkahawak kamay silang naglalakad sa gilid ng parke, nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Ngunit hindi nila namalayan na mula sa malayo ay may mga matang nakamasid sa kanila. Si Clarice, matalik na kaibigan ni Angela mula pagkabata, ay naroon at halatang hindi natuwa sa kanyang nakita. Angela? Tawag ni Clarice habang lumalapit. Nagulat si Angela at mabilis na binitiwan ang kamay ni Marco. Clarice, anong ginagawa mo dito? Ang dapat kong itanong, anong ginagawa mo rito kasama ang mekaniko? May pang-uuyam sa boses ni Clarice. Tahimik lang si Marco, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad. Hindi mo kailangang ipaliwanag, dagdag pa ni Clarice. Ngunit sigurado akong ikagagalit ito ng iyong ama. At ganoon na ang nangyari. Kinabukasan, kumalat ang balitang nakita si Angela na kasama ang isang hamak na mekaniko. Dumating ito sa tainga ni Don Ernesto, ang mahigpit at mapagmalaking ama ni Angela. Sa kanilang bahay, hinarap ni Don Ernesto ang anak. Angela, ano itong naririnig ko? Totoo bang nakikipagrelasyon ka sa isang mekaniko? Nanginginig ang boses ni Angela, ngunit matatag niyan sinabi, "Totoo po, itay, maal ko siya." Isang kahihiyan, sigaw ni Don Ernesto. Pinalaki ka namin sa yaman, sa dangal, at ito ang ipapalit mo? Isang taong puno ng grasa sa kamay? Mahal ko siya, itay. Hindi ninyo naiintindihan. Sumingit ang ina ni Angela, si Doña Celia, na mas mahinahon ngunit kapareho ang paninindigan. Angela, anak, naiintindihan ka namin, ngunit hindi mo ba nakikita? Hindi siya ang para sa'yo. Mas bagay ka sa isang lalaking may mataas na estado sa lipunan. Ngunit nanindigan si Angela, "Inay, hindi pera o pangalan ang mahalaga sa akin. Pagmamahal ang pinipili ko." Sa kabila ng lahat, hindi kumbinsido ang kanyang ama.
Agad siyang nagplano upang ipagtabuyan si Marco palayo sa kanilang buhay. Una, ipinatawag niya si Marco upang harapin sa kanilang mansyon. Pagsapit ni Marco, hindi niya alintana ang marangyang palibid ng bahay. Nakasuot lamang siya ng malinis na puting polo at maong. Dala ang tapang ng isang lalaking walang tinatago. Marco, kanimula ni Don Ernesto, malamig ang tono. Kilala mo ba kung sino kausap mo? Alam ko po, kayo po ang ama ni Angela. Sagot ni Marco, mahina ngunit puno ng respeto. Kung ganoon, alam mo rin siguro na wala kang karapatang makalapit sa aking anak. Isang mekaniko ka lamang. Kung talagang may malasakit ka sa kanya, iiwan mo siya ngayon din. Napatingin si Marco sa mga mata ni Don Ernesto. Mahal ko po si Angela at hindi ko siya iiwan. Hindi ko po kailanmang gagamitin ang pagmamahal ko para sa kapakinabangan. Ang tanging meron lang ako ay dignidad at iyon ang hindi ko isusuko. Nagningtit si Don Ernesto. Bibigyan kita ng malaking halaga kapalit ng pagkawala mo sa buhay ng anak ko. Sapat para makapagsimula ka ng sariling negosyo. Mariing umiling si Marco. Patawarin ninyo ako, Don Ernesto, pero hindi ako nabibili. Kung may laban na kailangan harapin, haharapin ko iyon. Basta para kay Angela. Sa sobrang galit, itinaboy siya ng mga tauhan palabas ng mansyon. Ngunit hindi natapos doon ang lahat. Upang mas lalong ipahiya si Marco, kumalat ang mga tsismis na siya raw ay isang oportunista na ginagamit lamang si Angela para umangat sa buhay. Nang malaman ito ni Angela, hindi niya napigilan ang galit sa kanyang ama. Itay, bakit ninyo ginagawa ito kay Marco? Hindi siya ganun. Hindi ninyo siya kilala. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Angela. Pinoprotektahan lang kita. Mariing sagot ni Don Ernesto. Ngunit hindi napigil si Angela sa kanyang desisyon. Sa kabila ng lahat ng pang-uuyam, mas pinili niyang manatili sa piling ni Marco. Dumadalaw pa rin siya sa talyer, walang pakialam sa mga matang nakamasid o sa mga bulong-bulungan ng mga tao. Angela, minsang wika ni Marco, habang pinapahiran ng langis ang kamay. Hindi mo kailangang tiisin ang lahat ng ito para lang sa akin. Numuti si Angela at hinawakan ang kanyang kamay. Marco, hindi ako mapipilit. Ako ang pumipili sa'yo. Huwag kang matakot. Kahit laban sa buong mundo, hindi kita iiwan. Sa mga salitang iyon, nakaramdam si Marco ng kakaibang lakas. Bagamat alam niyang mahirap ang mga darating na araw, batid niyang hindi siya nag-iisa. At sa likod ng bawat pagsubok, naroon ang pag-asang dala ng pagmamahalan nila ni Angela. Isang pag-ibig na hindi natitinag ng pera, tsismis, o kahit kapangyarihan ng magulang. Subalit sa puso ni Don Ernesto, hindi siya kailanman papayag na ang kanyang anak ay mapasakamay ng isang hamak na mekaniko. At doon, nagsimula ang mas matinding hidwaan, isang laban na hindi lamang para sa pag-ibig, kundi para sa karapatan ng isang taong ipinanganak sa simpleng buhay laban sa pader ng kayamanan at kapangyarihan. Lumipas ang ilang araw matapos ang matinding pagtatalo sa mansyon ni na Angela. Hindi matahimik si Marco dahil sa mga paratang at pangungutya na ipinupukol sa kanya ng pamilya ni Angela at maging ng mga taong nakapaligid sa kanila. Gayunman, nanatili siyang matatag sa kanyang pasya na hindi iwan si Angela kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Isang gabi, ipinatawag siya ni Don Ernesto. Pagpasok ni Marco sa marangyang sala ng mansyon, agad niyang naramdaman ang malamig na aura ng lugar. Nakaupo sa malaking silya si Don Ernesto. Seryoso ang tingin habang si Doña Celia ay nakatayo sa gilid. Tahimik lamang si Angela na naaupo sa sulok. Halatang pinipigil ang kanyang luha. Marco, panimula ni Don Ernesto, mababa ngunit mariin ang boses. Ayoko na pang palawigin ito. Narito ako upang matapos na ang kahibangan mong ito. Tumikim siya at inilabas mula sa isang sobre ang mga dokumento at isang tseke. Ito ang alok ko, isang malaking halaga na magagamit mo para makapagsimula ng sarili mong negosyo. Ngunit kapalit nito, iiwanan mo ang anak ko at hindi na kailanmang magpapakita pa sa kanya. Napatingin si Marco sa tseke.
Halatang malaking halaga iyon, ngunit mariin siyang umiling. Don Ernesto, pasensya na po, pero hindi ko matatanggap ang alok ninyo. Ang pagmamahal ko kay Angela ay hindi nabibili. Kung iniisip ninyong pera ang habol ko, nagkakamali kayo. Napanisi si Don Ernesto, puno ng pang-uuyam. Iyan ba ang sagot mo? Sa lahat ng pagkakataon, pinili mo manatiling mahirap kaysa tanggapin ang tulong ko. Sige, tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal sa laban na ito. Hindi ko po ito nakikitang laban, Don Ernesto. Sagot ni Marco ng may lakas ng loob. Ito po ay desisyon ng dalawang taong nagmamahalan. Kung ayaw ninyo pong tanggapin iyon, wala akong magagawa kundi ipaglaban ang nararamdaman ko. Nag-init lalo ang ulo ni Don Ernesto. Lumabas ka sa bahay na ito at huwag mong akalaing makakaligtas ka sa kamay ko. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Paglabas ni Marco, mabilis na sinundan siya ni Angela. Marco, pasensya ka na sa ama ko. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapakalma. Hinawakan ni Marco ang kamay ng dalaga. Angela, wala kang dapat ihingi ng tawad. Ang importante, buo ang paninindigan natin. Hindi ako aalis sa tabi mo. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Sa sumunod na mga araw, kumalat ang tsismis sa buong bayan. May mga nagsasabing ginagamit lang daw ni Marco si Angela para makaahon sa kahirapan. Ang iba naman ay nagtatawanan kapag nakikita siyang dumadaan. Sa talyer mismo, bumaba ang mga kliyente dahil may mga taong sinadyang siraan siya. Pinapalabas na palpak ang kanyang trabaho. Marco, bakit ganito? Tanong ng kanyang kasamahan sa talyer. Wala nang nagpapakumpuni ng sasakyan dito. Lahat sila lumilipat na sa ibang lugar. Alam ni Marco na kagagawan iyon ni Don Ernesto. Ngunit hindi siya nagpadaig. Hindi ako susuko. Mas lalong kailangang magsikap tayo. Palang araw, babalik din ang tiwala ng mga tao. Dahil sa hirap ng negosyo, napilitan si Marco na mangutang para lamang mapanatili ang operasyon ng talyer. Madalas siyang umuuwi ng gabi, pagod at sugatan ang kamay. Ngunit hindi niya ito ipinapakita kay Angela at kay Aling Rosa. Ayaw niyang makitang nasasaktan ang mga mahal niya. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ina. Anak, nakikita kong nahihirapan ka. Baka oras na para iwan mo na si Angela. Hindi dahil ayaw ko sa kanya, kundi dahil hindi ko kayang makita kang sinisira ng mga tao. Ngunit mariin ang sagot ni Marco. Inay, hindi ko siya kayang iwan. Hindi ako lalaban kung hindi ko siya mahal at hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan na hindi nila kayang yurakan ang dignidad ko. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatili si Angela sa tabi ni Marco. Kahit pigilan ng kanyang mga magulang, palihim pa rin siyang bumibisita sa talyer. Minsan, siya pa ang nag-aabot ng pagkain kay Marco at sa mga tauhan nito. Marco, sabi niya habang inaabot ang isang supot ng tinapay, kahit anong gawin nila, nandito lang ako, hindi nila kayang pilitin akong sumuko. Napangiti si Marco, pagod, ngunit pinatatag ng kanyang pagmamahal. Salamat, Angela. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako bumibigay. Ngunit isang gabi, dumating si Don Ernesto sa talyer kasama ang ilang tauhan. Wala nang pag-uusap, walang pasabi, agad siyang pinagtulungan. Sinuntok, tinadyakan at pinagmumura si Marco sa harap ng kanyang mga kasamahan. Alamin mo ang lugar mo, mekaniko. Sigaw ni Don Ernesto habang nakataas ang kamao. Hindi ka kailanman taanggapin sa pamilya ko. Hapo at duguan, pilit na tumayo si Marco. Maaari niyo akong saktan, Don Ernesto. Maaari niyo akong sirain sa harap ng mga tao. Pero hindi ninyo kayang biktahan kung sino ang mamahalin ko. Hindi ninyo kayang nakawin ang puso ko. Doon naramdaman ni Marco ang bigat ng laban na kanyang pinasok. Hindi lamang ito tungkol sa pagmamahala nila ni Angela, kundi tungkol din sa kanyang dignidad bilang tao. Sa kabila ng sugat at hapdi, buo ang kanyang loob na kahit paanong gawin ng pamilya ni Angela, hindi niya hahayaang mamatay ang kanilang pag-ibig.
At sa pusong puno ng pangako, isinumpa ni Marco na darating ang araw na makikita ni Don Ernesto na nagkamali siya ng hinusgahan at hindi kailanman kayang tapakan ng yaman ang isang pusong marunong magmahal at lumaban. Makalipas ang ilang araw matapos ang karahasang naranasan ni Marco sa kamay mismo ni Don Ernesto, lalong umigting ang tensyon sa pagitan ng kanilang mundo. Ang talyer ay halos wala ng kliyenteng pumapasok dahil sa kumalat na balitang sinisira raw ni Marco ang sasakyan ng mga customer para lamang kumita ng mas malaki. Alam niyang gawa-gawa lamang ito ng mga taong inuupahan ni Don Ernesto, ngunit wala siyang sapat na kapangyarihan upang patunayan iyon. Isang hapon habang naglilinis siya ng mga gamit sa talyer, dumating si Angela, mabilis at halatang kabado. Marco, sigaw niya habang lumapit at agad na tiningnan ang sugat sa mukha ng binata. Diyos ko, hindi pa rin ba gumagaling ang pasa mo? Ginawa ba ulit ito ng itay? Umiling si Marco, marahang ngumiti kahit masakit. Hindi, Angela, huwag kang mag-alala. Wala na yun. Sanay na ako sakit. Marco, hindi mo dapat pinapayagan ng itay na ganyanin ka. Minsan iniisip ko, baka mas mabuti kung aalis na lang ako sa bahay namin. Tugon ng dalaga. Halos lumuha na sa sama ng loob. Ngunit mahigpit na umiling si Marco. Huwag mong gawin yan, Angela. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na mawalan ka ng pamilya. Kung ako ang masisira, hayaan mo na ako. Ang mahalaga, huwag ka nilang mawala. Sa mismong sandaling iyon, biglang dumating si Don Ernesto kasama ang ilan niyang tauhan. Galit ang nakasulat sa kanyang mukha habang mabilis na lumapit sa gitna ng talyer. Angela, umuwi ka na. Wala kang karapatang magpakita rito. Mariing niyang sigaw. Ngunit mariing humarap si Angela. Hindi, itay. Hindi ninyo ako pwedeng diktahan kung sino ang mamahalin ko. Natahimik ang paligid. Ngunit agad na nag-apoy ang galit ni Don Ernesto. Hinablot niya si Marco sa kwelyo at malakas na itinulak sa dingding. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Wala kang karapatang lapitan ng anak ko. Isa kang wala. Dahil sa lakas ng tulak, nabasag ang ilang bote ng langis at umagos ito sa sahig. Nagkagulo ang mga tauhan sa talyer na nagmamadaling tumulong kay Marco. Ngunit kahit mahina at sugatan, tumayo pa rin ang binata at hinarap ang ama ni Angela. Don Ernesto, maairi ninyo akong saktan, maairi ninyo akong tapakan, pero hindi ninyo kayang alisin ang pagmamahal ko para kay Angela. Hindi ako umaatras dahil sa kayamanan ninyo. Kung ito lang ang paraan para ipakita kung totoo ako, tatanggapin ko ang lahat ng sakit na ito. Walang hiya ka, sigaw ni Don Ernesto at muling tinangkang suntukin si Marco. Ngunit pumagitna si Angela. Umiiyak habang nakikipagbunyo sa ama. Itay, tama na. Huwag ninyo nang saktan si Marco. Kung patuloy niyo siyang gaganituhin, mas lalo lamang kayong mawawala sa akin. Halos matigilan si Don Ernesto sa narinig. Ngunit dala ng kanyang galit at pagmamalaking hindi matalo ng isang hamak na mekaniko, muli niyang isinumpa ang kanyang mga salita. Angela, tandaan mo ito, hanggat ako ang ama mo, hinding-hindi ko tatanggapin ang lalaking ito. Kung ipipilit mo, itatakwil kita bilang anak. Tumulo ang mga luha ni Angela, ngunit mariin siyang nagsalita. Kung iyon ang kailangan, handa akong mawala sa inyong piling. Mas pipiliin kong makasama si Marco kaysa mabuhay sa piling ng yaman na walang pagmamahal. Nang gabing iyon, mas lalong kumalat ang balita sa buong bayan. Ang pagtatalo sa talyer ay nakita ng mga kapitbahay at mabilis itong naging paksa ng usapan. Marami ang nayanig, ang iba'y naawa kay Marco. Ngunit karamihan ay nagsabing hindi siya tatagal laban sa isang makapangyarihang pamilya. Sa bahay nila, kinausap siya ni Aling Rosa habang inaasikaso ang kanyang mga sugat. Anak, hanggang kailan ka magtitiis sa ganito? Ayoko nang makita kang ginaganyan. Patawarin mo ako, pero natatakot ako para sa'yo. Hinawakan ni Marco ang kamay ng kanyang ina. Inay, huwag kayong mag-alala. Hindi ako susuko. Hindi ko kayang iwan si Angela. At higit sa lahat, hindi ko hahayaang tapakan ng kahit sino ang dignidad natin. Balang araw makikita nila na nagkamali sila. Samantala, si Angela ay patuloy na sinusubok ng kanyang pamilya. Sinubukan siyang ipakasal kay Andrew, anak ng isang politiko
at matagal nang pinili ng kanyang mga magulang para sa kanya. Ngunit tumanggi siya ng mariin at sa bawat pagtanggi, lalong lumalala ang galit ng kanyang ama. "Angela," sigaw ni Doña Celia sa gitna ng kanilang hapag. "Iniinsulto mo ang pamilya napon sa pagtanggi mo kay Andrew. Ano bang nakita mo sa mekanikong iyon?" Mariin ang sagot ni Angela. "Nakita ko sa kanya ang pagmamahal na hindi ko kailanman natagpuan sa mga taong nasa paligid natin. Hindi siya nabibili, hindi siya nagtataksil. Siya ang taong totoo at hindi ako iniwan kahit buong mundo ang laban sa amin." Tumindig ang tensyon sa loob ng bahay at doon tuluyang nagdesisyon si Angela. Kinabukasan, umalis siya sa kanilang mansyon, dala ang ilang gamit lamang. Tumuloy siya kay Marco at kay Aling Rosa kahit alam niyang tiyak na magiging usap-usapan iyon ng buong bayan. "Angela," bulalas ni Marco nang makita siya na nakatayo sa pintuan. "Sigurado ka ba sa desisyong ito? Kapag ginawa mo ito, baka hindi na magbago ang isip ng pamilya mo." Ngumiti si Angela sa kabila ng luha. "Mas pipiliin kong maghirap kasama ka kaysa mabuhay sa piling ng pamilya kong hindi marunong rumespeto sa nararamdaman ko." At doon nagsimula ang matinding paglalaban, hindi lamang sa pagitan ni Marco at Don Ernesto, kundi sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, ang mundo ng yaman at kapangyarihan, at ang mundo ng isang pusong marunong lumaban para sa pag-ibig. Habang nakahawak sa kamay ni Angela, naramdaman ni Marco ang bigat ng pasya ng dalaga. Alam niyang sa bawat araw na darating, mas lalong titindi ang laban. Ngunit sa ilalim ng madilim na langit ng kanilang probinsya, nangakong hindi siya bibitaw, hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatunayan na kahit hamak siyang mekaniko, may halagang hindi mabibili ng pera, ang tunay na pagmamahal at ang dangal ng isang tao. Makalipas ang ilang linggo ng walang tigil na laban at hirap, nanatiling matatag si Marco sa piling ni Angela. Kahit na halos wala ng kliyenteng pumapasok sa kanyang talyer at kahit pinapalayas sila ng mga taong naniwala sa mga kasinungalingang kumalat, hindi siya bumitaw. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi siya basta ordinaryong mekaniko. May tinatagong sikreto si Marco na matagal na niyan inilihim, kahit pa kay Angela at sa sariling ina. Isang gabi, habang natutulog si Angela sa maliit na silid na pinaghahatian nila ng kanyang ina, hindi mapakali si Marco. Lumabas siya at tumingin sa bituin at doon muling sumagi sa isip niya ang nakaraan. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ama. Isang negosyanteng tahimik ngunit makapangyarihan na nagmamay-ari ng ilang kumpanya ng sasakyan sa bansa. Bago ito namatay, iniwan nito sa kanya ang lahat ng karapatan at ari-arian, ngunit may kasamang bilin. "Anak," huling habili ng kanyang ama habang nakahiga sa ospital. "Huwag mong hayaang lamunin ka lang mundo ng yaman. Matuto kang mabuhay ng simple, maranasan ng pawis at hirap dahil doon mo malalaman ang tunay na halaga ng tagumpay. Sa oras na ikaw ay tumayo bilang pinuno, nais kong dala mo ang puso ng isang taong dumaan sa hirap." At iyon nga ang ginawa ni Marco. Sa halip na agad na pamunuan ang 10 kumpanyang naiwan sa kanya, pinili niyang mamuhay bilang isang mekaniko. Nagtago siya sa pangalan ng kanyang ina, iniwan ang apelyidong kilala sa industriya at nag-aral ng simpleng hanapbuhay. Hindi alam ng marami, siya ang tunay na tagapagmana ng malaking imperyo ng sasakyan. Ngunit dahil sa lumalalang sitwasyon, napilitan siyang bumisita muli sa lungsod kung saan naroon ang kanyang mga abogado at matagal nang kaibigan ng kanyang ama. Isang gabi, sinabi niya kay Angela na may mahalaga siyang pupuntahan. "Marco," tanong ni Angela, "may halong ag-aalala. Saan ka pupunta? Hindi ba't delikado kung aalis ka? Alam mong minamanmanan tayo ng itay." Ngumiti si Marco at hinaplos ang muka ng dalaga. "Huwag kang mag-alala. May kailangan lang akong ayusin. Magtiwala ka sa akin, Angela. Malalaman mo rin sa tamang oras." Kinabukasan, nagpunta siya sa isang matataas na gusali sa Maynila. Doon siya sinalubong ng kanyang matandang tagapayo, si Attorney Ledesma. "Marco,
Akala ko nakalimutan mo na kami. Ilang taon ka ring hindi nagpapakita. Naghihintay na ang Board of Directors, wika ng abogado. Huminga ng malalim si Marco. Alam ko, attorney, panahon na para harapin ko ang iniwan ng ama ko. Pero gusto kong siguraduhin na hindi para ipagyabang o ipamukha sa iba. Gusto kong gamitin ito para ipagtanggol ang sarili ko at ang babaeng mahal ko. Nang gabing iyon, binuksan sa kanya ang mga dokumento. Patunay ng kanyang pagiging legal na may-ari ng 10 malalaking kumpanya ng sasakyan sa buong bansa. Sa ilalim ng kanyang pangalan, siya ang pinakabatang car tycoon na dapat nakaupo sa posisyon. Ngunit dahil sa kanyang desisyon, itinago niya ito sa loob ng ilang taon. Marco, wika ni Attorney Ledesma, panahon na, hindi ka na pwedeng manatili sa anino. Laban ito hindi lang para sa iyo, kundi para sa kinabukasan mo. Hindi mo kailangang magmakaawa sa kahit kanino. May sariling paa kang tatayuan. Sa kabilang banda, habang wala si Marco, patuloy ang panggigipit ng pamilya ni Angela. Isang gabi, pinuntahan siya ni Doña Celia. Angela, malumanay ngunit may bigat ang boses ng ina. Hindi mo ba nakikita? Unti-unti nang nasisira ang buhay mo sa piling ng mekanikong iyon. Bumalik ka na sa amin bago pa mahuli ang lahat. Ngunit mariing sagot ni Angela, Inay, hindi ako babalik. Kung akala ninyo pera lang ang sukatan ng kaligayahan, nagkakamali kayo. Si Marco lang ang tanging taong tunay na nakakaunawa sa akin. Kahit mawalan ako ng lahat, basta't kasama siya, sapat na. Kinabukasan, muling nagkita sina Marco at Angela. Maigpit na niyakap siya ng dalaga, parang ayaw ng pakawalan. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Bakit hindi mo agad sinabi kung saan ka pupunta? Mumiti si Marco at tinitigan siya sa mata. Angela, may mga bagay akong hindi pa nasasabi. Pero malapit na, malalaman mo rin ang lahat. At kapag dumating na ang araw na iyon, sana hindi magbago ang tingin mo sa akin. Hindi pa rin alam ni Angela ang buong katotohanan. Ngunit ramdam niyang may mabigat na lihim ang binata. Sa kabila ng lahat, mas pinili niyang magtiwala. Lumipas ang ilang linggo, patuloy ang laban ni Marco laban sa mga kasinungalingan. Ngunit sa bawat araw, mas tumitibay ang kanyang paninindigan na panahon na upang ilabas ang kanyang tunay na katauhan. Dahil hindi lamang ito laban ng isang hamak na mekaniko, laban sa isang makapangyarihang pamilya, ito rin ay laban ng isang tagapagmana na natutong lumaban mula sa pinakamababa at handang ipakita na higit pa sa dugo ng kayamanan ang bumubuo sa kanya. At sa paghawak niya sa kamay ni Angela, marahan niyang panulong. Malapit na, Angela. Malapit nang malaman ng lahat kung sino talaga ako. Lumipas ang ilang buwan ng walang tigil na pagdurusa at pangaalipusta mula sa pamilya ni Angela at sa buong bayan. Sa bawat araw na dumadaan, tila mas lalo lamang pinapakita ni Don Ernesto na wala siyang intensyon na tanggapin si Marco. Ngunit sa puso ni Marco, alam niyang hindi na siya pwedeng manatiling tahimik. Panahon na para ipakita sa lahat kung sino siya at kung ano ang kanyang pinagmulan. Nang ianunsyo ang isang engrandeng car show sa Maynila, nakita ni Marco ang pagkakataon. Ang car show na iyon ay hindi basta ordinaryong pagtitipon. Ito ang pinakamalaking taunang eksibisyon ng mga pinakabagong modelo ng sasakyan sa bansa. Dumadalo rito ang mga pinakamayayamang negosyante, mga kilalang politiko at lahat ng tao sa industriya. Sa loob ng maraming taon inilihim ni Marco ang kanyang pangalan at koneksyon. Ngunit ngayon ay handa na siyang lumantad. Isang gabi bago ang event, kinausap na si Angela. Angela, panimula niya, mahigpit ang kapit sa kamay ng dalaga, may kailangan akong gawing bukas. Ito na ang pagkakataon para ipakita sa lahat ang katotohanan. Handa ka bang makita ang isang bahagi ng buhay ko na hindi ko kailanmang ibinahagi kahit kanino? Nagulat si Angela. Marco, anong ibig mong sabihin? May itinatago ka ba sa akin? Hindi ito dahil ayaw kong maging totoo sa'yo, sagot niya, puno ng lungkot ang mga mata. Gusto ko lang munang masigurong mahal mo ako para sa kung sino ako, hindi dahil sa kung anong meron ako. Pero bukas, makikita mo na ang lahat. Kinabukasan, punong-puno ng tao ang convention center
kung saan ginanap ang car show. Nagniningning ang mga ilaw, nakabalandra ang pinakamahal at pinakamodernong sasakyan mula sa iba't ibang kumpanya. Naroon si Don Ernesto, nakangisi habang kausap ang mga kilalang tao. Hindi niya alam na sa araw na iyon, ang binatang kanyang kinamumuhian ay magiging sentro ng atensyon. Tahimik na pumasok si Marco sa backstage, suot ang isang simpleng suit na hiniram niya kay Attorney Ledesma. Nang tawagin ang pangalan ng bagong chairman ng isang kilalang car company, lahat ay nagulat nang makita si Marco na umaakyat sa entablado. Nagpalakpakan ng mga tao habang ang iba ay nantataka kung sino siya. Magandang hapon po sa inyong lahat, panimula ni Marco. Mahigpit ang hawak sa mikropono. Ako po si Marco de la Vega, anak ng yumaong si Ricardo de la Vega, ang nagtatag ng mga kumpanyang nakikita niyo ngayon. Halos bumagsak ang panga ng lahat ng naroroon. Ang pangalan ng kanyang ama ay isang institusyon sa industriya ng sasakyan, ngunit matagal nang nawala sa eksena matapos itong pumanaw. Ang lahat ay nag-akala na ang negosyo ay hawak ng mga board at mga kasosyo. Ngayon lamang nila narinig na may isang tagapagmana pala, at siya iyon, ang binatang mekaniko mula sa probinsya. Ako po ang legal na may-ari ng 10 kumpanyang nakikilala ninyo. At ngayong araw, nais ko ipakita na kahit galing ako sa simpleng pamumuhay, wala itong ipinagkaiba sa kung ano ang kaya kong gawin bilang pinuno ng industriyan ito. Hindi pera o apelyido ang sukatan ng kakayahan ng tao, kundi ang kanyang sipag, tiyaga at puso. Nag-ingay ang buong bulwagan sa palakpakan at pagbubulungan. Ang ilan ay natulala, ang iba na may humanga sa kanyang katatagan. Ngunit higit sa lahat, si Don Ernesto ang hindi makapaniwala. Namutla siya at napatayo sa kanyang upuan. Imposible, sigaw niya mula sa gitna ng mga tao. Hindi pwedeng siya ang may-ari ng mga kumpanyang iyan, isa lang siyang mekaniko. Ngunit mabilis na lumapit si Attorney Ledesma, dala ang mga dokumento. Narito ang lahat ng papeles, Don Ernesto. Si Marco de la Vega ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng kanyang ama. Hindi ninyo mababago ang katotohanan, nilingon ni Marco ang lahat. Sa mga taong minamaliit ako, sana ay magsilbi itong paalala. Huwag niyong husgahan ang isang tao base lamang sa itsura o estado sa buhay. Dahil ang tunay na halaga ng tao, hindi nakikita sa kanyang kasuotan o trabaho, kundi sa kung paano siya tumindig sa gitna ng lahat ng laban. Sa gilid ng entablado, naroon si Angela, hawak ang bibig at halos maiyak sa emosyon. Nilapitan siya ni Marco at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Angela, ito ang matagal ko nang hindi nasasabi sa iyo. Hindi ako isang ordinaryong mekaniko lang. Ako ang tagapagmana ng lahat ng ito. Pero tandaan mo, kahit anong meron ako, ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Umagos ang luha ni Angela. Marco, hindi ko inakala, pero hindi nagbabago ang nararamdaman ko, mahal kita. Hindi dahil sa kung sino ka ngayon, kundi dahil sa kung sino ka noon at kung paano ka nagmahal. Naging mainit ang palakpakan ng mga tao at mabilis na kumalat sa balita ang kwento ng binatang minsang minamaliit, ngunit ngayon ay lumantad bilang isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Ngunit habang nagdiriwang ang karamihan, nanatiling galit at puno ng pagkanismaya si Don Ernesto. Para sa kanya, hindi pa rin sapat ang lahat ng iyon upang ibigay ang kanyang anak sa isang lalaking tinuring niyang hamak. Sa kanyang isip, hindi siya susuko hanggat hindi niya napapabagsak si Marco. Ngunit para kay Marco, natapos na ang isang yugto ng kanyang buhay. Wala na siyang dapat itago. Sa harap ng lahat, ipinakita niya kung sino talaga siya. At mula sa araw na iyon, nagsimula ang panibagong laban, hindi na bilang mekaniko lamang, kundi bilang isang taong handang lumaban para sa pag-ibig at para sa karapatang hindi na muling maliitin ng kahit sino. Makalipas ang pagbubunyag ng katauhan ni Marco sa car show, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa paligid niya. Ang dating binabatukan at pinagtatawanan ay ngayoy tinitingala at pinapalakpakan. Mula sa mga pahayagan hanggang sa telebisyon,
Laman siya ng balita bilang pinakabatang car tycoon sa bansa. Sa kabila ng biglaang pag-angat, nanatiling mapagpakumbaba si Marco. Isang katangiang hindi mabibili ng kahit anong yaman. Sa baryo kung saan siya lumaki, unti-unting bumalik ang mga taong dati lumayo sa kanya. Isang hapon dumating ang dating kapitbahay na si Mang Arturo, isang matandang driver na minsan ding nagpatingin ng jeep sa talyer ni Marco. Marco, pasensya ka na sa mga salitang binitiwan ko noon. Naniwala kasi ako sa mga sabi-sabi. Hindi ko alam na ikaw pala ang may-ari ng mga kumpanyang pinapangarap naming lahat. Wika ng matanda, bakas ang hiya sa muka. Ngumiti si Marco at tinapik sa balikat ang matanda. Mang Arturo, wala kayong dapat ikahiya. Hindi ko kailanmang hinangad na ipamukha sa iba ang kung anong meron ako. Ang mahalaga, nagsimula ako sa hirap at doon ko natutunan ang halaga ng pawis at tiyaga. Sumunod na dumating ang ilang kabataan na minsang nanukso at umalipusta sa kanya. Kuya Marco, sorry po sa mga ginawa namin. Hindi namin alam. Sana mapatawad niyo kami. Tumingin si Marco sa kanila at marahang ngumiti. Ang mahalaga, natututo tayong lahat. Hindi ako nagtatanim ng galit. Basta tandaan niyo, huwag niyo nang gawing biro ang estado ng isang tao. Hindi natin alam kung ano ang meron siya bukas. Sa mga salitang iyon, mas lalo siyang hinangaan ng mga tao. Unti-unti, nawala ang mga chismis at napalitan ng papuri. Ang talyer na halos mawalan ng kliyente noon ay muli nang binabalikan, ngunit hindi na iyon ang pangunahing pinagkakakitaan ni Marco. Sa halip, nagsimula siyang magbukas ng mga programa para sa mga kabataan sa kanilang baryo. Mga scholarship at training para sa mga gustong matutong magmekaniko at magkaroon ng marangal na halapbuhay. Sa isang pagtitipon, kinausap siya ng isa sa mga kabataang tinulungan niya. Kuya Marco, salamat po. Dahil sa iyo, hindi na ako gagala-gala lang. May pangarap na akong pwedeng abutin. Natigilan si Marco. Dama ang labis na saya. Hindi mo kailangang magpasalamat. Basta ipangako mo sa akin na balang araw, tutulungan mo rin ang iba. Samantala, sa Maynila, hindi rin nakaligtas si Marco sa atensyon ng mga malalaking tao sa industriya. Maraming negosyante ang lumapit. Nais siyang makipag-partner o bumili ng shares mula sa kanyang kumpanya. Ngunit nanatili siyang maingat. Alam niya kung sino ang tapat at sino ang nais lamang samantalahin ang kanyang pangalan. Sa gitna ng kanyang tagumpay, dumating muli si Angela. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanyang bagong opisina sa syudad, hindi napigilan ni Angela ang kanyang emosyon. Marco, wika niya habang pinagmamasdan ang ilaw ng syudad, hindi ko akalaing ganito ka pala. Sa totoo lang, kinabahan ako ng una mong sabihin na may itinatago ka. Pero ngayong nakikita ko na ang lahat, lalo akong humahanga sa iyo. Hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil sa kung paano ka nanatiling ikaw pa rin. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Angela, natatakot akong sabihin ang totoo noon kasi baka isipin mong niloloko kita. Pero natutunan ko, hindi dapat itinatago ang sarili lalo na sa taong mahalaga sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit naglakas loob akong ipakita kung sino talaga ako. Umiyak si Angela at mahigpit siyang niyakap. At ako, Marco, nangangako akong hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Habang unti-unting nakikilala si Marco ng buong bayan at ng industriya, dumating ang mga dating kakilala na nais bumawi. Ang ilan, dati niyang kliyente na hindi na bumalik sa talyer. Ang iba, mga taong nanakit at nanukso sa kanya. Lahat sila'y nagsisisi, ngunit sa halip na gantihan, bukas palad niyang tinanggap ang kanilang paghingi ng tawad. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ina. Anak, sobrang ipinagmamalaki kita. Noon, natatakot akong masira ka sa laban mo. Pero ngayon, nakikita kong lahat ng paghihirap mo ay may kabuluhan. Ang tatay mo, kung nabubuhay pa, siguradong masaya para sa'yo. Napaluha si Marco at niyakap ang kanyang ina. Inay, lahat ng ito ay dahil sa inyo. Kayo ang nagturo sa akin ng sipag at tapang. Kung wala kayo, wala ako rito. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, hindi pa rin ganap na payapa ang buhay ni Marco. Si Don Ernesto ay patuloy pa rin nangangalit sa galit,
at hindi matanggap na ang binatang kanyang minamaliit ay higit pa pala sa kanya. Ngunit para kay Marco, hindi na iyon mahalaga. Hindi na siya natitinag ng paninira dahil hawak na niya ang respeto ng mga tao at higit sa lahat, ang tiwala ng babaeng mahal niya. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang pangalan ni Marco bilang inspirasyon ng kabataan. Ang dating binugbog at pinahiya ay ngayoy modelo ng tagumpay at kabutihan. Hindi lamang siya tinitingala bilang isang negosyante, kundi bilang isang taong hindi sumuko sa laban, nanatili sa kanyang prinsipyo at patuloy na nagmamahal ng tapat. At sa katahimikan ng gabi, habang nakatingin sa bituin kasama si Angela, bumulong siya sa sarili. Ito pa lang ang simula. Marami pa akong laban na haharapin, pero ngayon, hindi na ako nag-iisa. Matapos ang pagbubunyad ng katauhan ni Marco, mabilis na nagbago ang ihip ng hangin sa kanilang relasyon ni Angela. Ang dati nilang mga pagtatagpo sa ilalim ng dilim, palihim at pinunang kaba, ngayon ay lantaran na nilang nagagawa. Ngunit sa kabila ng lahat, dala pa rin ang nakaraan ng ilang sugat na hindi basta mawawala. Isang gabi, habang nasa bagong opisina si Marco, dumating si Angela dalang pagkain. "Marco, alam kong abala ka, kaya nagdala ako ng hapunan." Wika niya habang inilapag ang pagkain sa mesa. Napangiti si Marco, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagod at lungkot. "Salamat, Angela. Alam mo bang minsan naiisip ko, kung hindi kaya ako lumantad bilang may-ari ng mga kumpanya, tatanggapin ka pa rin kaya ng pamilya mo sa piling ko?" Umupo si Angela sa tapat niya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Marco, hindi ko hinintay ang araw na iyon para makasama ka. Kahit hindi mo ibunyag ang lahat, pipiliin pa rin kitang makasama. Ang problema, hindi ko alam kung kailan matututunan ng itay na tanggapin tayo." Bagamat masaya si Marco sa mga pagbabagong nangyari sa kanyang buhay, hindi niya maitago ang takot na baka magdulot ng lamat ang hindi pa rin matapos na galit ng pamilya ni Angela. Alam niyang mahalaga kay Angela ang kanyang ama at hindi niya kayang ilagay ang dalaga sa gitna ng walang katapusang tunggalian. Samantala, sa bahay ng mga Villarosa, hindi pa rin mapatahimik si Don Ernesto. Kahit matapos makita ang pagbubunyag ni Marco at tanggapin ng lipunan ang kanyang bagong pagkatao, para sa kanya'y isa pa rin itong insulto. "Ano bang nakita ng anak ko sa kanya?" Reklamo niya kay Doña Celia habang sila'y nag-uusap sa hapag. Kahit pa siya ang may-ari ng mga kumpanya, hindi nito mababago na nagsimula siyang hamak na mekaniko. "Hindi ko hahayaang ikahiya ng pamilya natin na mapunta si Angela sa kanya." Ngunit sumagot si Doña Celia ng may halong pag-aalinlangan. "Ernesto, baka oras na para tanggapin natin ang totoo. Hindi na bata si Angela. Nakita kong masaya siya kay Marco. At hindi ba't iyon ang matagal na nating hinahangad para sa kanya? Ang makita siyang masaya?" Napabuntong hininga si Don Ernesto. "Hindi mo naiintindihan. Hindi ito tungkol sa kaligayahan lang. Ito ay tungkol sa dangal ng pamilya natin." Habang patuloy na pinaninindigan ng ama ni Angela ang kanyang pagtutol, si Marco naman ay dahan-dahang natutong maging mas maingat sa kanyang mga kilos. Nais niyang ipakita na kaya niyang panindigan hindi lamang ang pagmamahal niya kay Angela, kundi pati ang tiwala ng mga taong patuloy na nagdududa sa kanya. Minsan, habang naglalakad sila ni Angela sa isang parke, hindi niya napigilang magsalita. "Angela, alam kong mahalaga ako sa iyo, pero ayokong ikaw ang laging nasasaktan dahil sa hindi pagkakaintindihan natin ng pamilya mo. Kung gusto mong lumayo sa akin, mauunawaan ko." Mariing umiling si Angela. Halos lumuha. "Huwag mong sabihin yan, Marco. Hinding-hindi ako lalayo. Oo, masakit na hanggang ngayon hindi pa rin nila tanggap ang relasyon natin. Pero hindi ko ipagpapalit ang pagmamahal mo para lang makuha ang basbas nila." Ngunit ang mga salita ni Angela, gaano man katamis, ay hindi sapat upang takpan ang bigat na dinadala ni Marco. Sa bawat pagpupulong sa kumpanya, sa bawat pagharap niya sa tao, palaging may anino ng pagkutya
mula kay Don Ernesto. Hindi niya maalis ang pag-aalinlangan, baka dumating ng araw na mapagod si Angela sa pagitan ng kanyang ama at ng kanyang minamahal. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ina, si Aling Rosa, habang sila'y sabay na naghapunan sa kanilang bahay. "Anak, alam kong masaya ka kay Angela, pero nakikita ko rin ang bigat na pasan mo. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot. Kung mahal ka ni Angela, hindi siya basta-basta bibitiw." Tahimik nang umiti si Marco. "Inay, natatakot lang ako na baka isang araw mapagod siya. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa paulit-ulit na laban namin sa pamilya niya. Kung ganoon, anak, ang tanging magagawa mo ay ipakita sa kanya na hindi ka bibitaw. Dahil kapag nakikita niyang lumalaban ka, mas lalo siyang tatatag sa tabi mo." Wika ng ina. At iyon nga ang ginawa ni Marco. Sa mga susunod na linggo, mas pinili niyang maging bukas kay Angela. Hindi na siya nagkukubli ng kanyang takot o pangamba. Sa halip, pinapakita niya kung gaano siya kaseryoso at kung gaano niya pinahahalagahan ang kanilang relasyon. Minsan, habang nakaupo sila sa ilalim ng isang malaking puno, nag-usap silang dalawa. "Angela," panimula ni Marco, "hindi ko man masabi kung kailan matatanggap ng pamilya mo ang relasyon natin. Pero isang bagay ang sigurado. Hinding-hindi ako lalayo sa'yo. Kahit paulit-ulit tayong masaktan, basta't magkasama tayo, lalaban ako." Mumiti si Angela, at sa mga mata niya'y makikita ang tiyak na desisyon. "At ako rin, Marco, kahit masakit, kahit mahirap, pipiliin kitang paulit-ulit. Hindi ko hahayaang sirain tayo ng kahit sino." Sa mga salitang iyon, mas lalo silang naging matatag. Ang kanilang relasyon, bagamat puno ng sugat at galit mula sa labas, ay mas lalong tumibay dahil sa paninindigan nilang manatili. Para kay Marco, ito ang patunay na ang pag-ibig na totoo ay hindi sumusuko. Para kay Angela, ito ang pinakamatibay na laban ng kanyang buhay. Isang laban na kahit sariling pamilya niya ang katunggali, hindi siya magpapatinag. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nilang napagtatanto na ang kanilang relasyon ay hindi na lamang simpleng pagmamahalan ng dalawang tao. Isa na itong kwento ng paninindigan laban sa tradisyon, laban sa galit, at laban sa panghuhusga ng lipunan. At sa kabila ng lahat ng ito, sa kanilang mga puso, isa lamang ang malinaw: hindi sila susuko sa isa't isa. Lumipas ang mga linggo at buwan mula nang lumantad si Marco bilang tunay na tagapagmana ng imperyo ng sasakyan. Patuloy ang pag-angat ng kanyang pangalan sa lipunan at sa industriya. Ngunit kasabay nito ay hindi pa rin natatapos ang tensyon sa pagitan niya at ng pamilya ni Angela. Lalong lumalalim ang bangin sa pagitan ng kanilang mga mundo. Isang bangin na hanggang ngayon ay pinipilit nilang tawirin. Isang gabi, habang nakaupo si Marco sa kanyang opisina matapos ang mahabang araw ng pagpupulong, biglang bumukas ang pinto. Naroon si Angela, halatang pagod at malungkot. "Marco," wika niya, mabigat ang tinig. "Kinausap ako ni Itay kanina. Hindi ko alam kung paano ako makikibagay sa kanya. Pero may naramdaman akong kakaiba. Parang nagsisimula na siyang magbago." Nagulat si Marco. "Anong ibig mong sabihin?" Sa unang pagkakataon, hindi siya sumigaw. Hindi siya nanakit. Tahimik lang siyang nagtanong kung masaya ba ako sa piling mo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon, pero pakiramdam ko may pader na bumabagsak. Natigilan si Marco. Sa loob ng maraming taon na yun lamang niya narinig na tila may pagbabagong nagaganap kay Don Ernesto. Ngunit hindi siya umasa agad. Alam niyang ang isang taong kasing taas ng pride ni Don Ernesto ay hindi basta-basta susuko. Kinabukasan, habang nasa isang charity event si Marco, isang hindi inaasahang eksena ang naganap. Mula sa gilid ng entablado, dumating si Don Ernesto. Hindi niya ito inaasahan. Ang mga tao ay nagulat din at agad na nagbulungan. Ang kilalang mahigpit at mapagmataas na negosyante biglang naroroon sa isang pagtitipon na pinangungunahan ng binatang kanyang tinutulan noon. Naglakad si Don Ernesto patungo kay Marco.
Ang bawat hakbang niya ay tila mabigat, ngunit puno ng determinasyon. Nang makaharap niya si Marco, nagtagpo ang kanilang mga mata. Tahimik ang lahat, tila naghihintay sa kung ano ang susunod na mangyayari. Marco, panimula ni Don Ernesto. Mababa ang tinig ngunit malinaw. Marami akong nasabi at nagawa laban sa'yo. Minsan, pinaniwalaan ko na ang yaman at tanggal ng aming pamilya ay mas mahalaga kaysa sa nararamdaman ng anak ko. Ngunit ngayon nakikita ko kung paano mo siya pinahalagahan, kung paano ka nagsakripisyo at tumindig sa kabila ng lahat. Wala akong ibang masasabi kundi, patawarin mo ako. Halos bumagsak ang panga ng mga taong naroroon. Si Don Ernesto mismo na dati mapangmata at walang kinikilalang mas mababa sa kanya, ngayon ay humihingi ng tawad sa harap ng lahat. Hindi agad nakasagot si Marco. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon at muling bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan niya sa kamay ng taong ito. Ang mga suntok, ang pambabastos, ang pang-iinsulto. Lahat iyon ay parang bumalik sa kanyang isip. Ngunit kasabay nito, naalala rin niya ang pagmamahal ni Angela at ang pangarap nilang magkaroon ng kapayapaan. Huminga ng malalim si Marco at marahang sumagot, Don Ernesto, hindi ko akalaing darating ang araw na maririnig ko ito mula sa inyo. Hindi ko ikakaila, nasaktan ako sa lahat ng ginawa ninyo. Pero para kay Angela at para na rin sa kapayapaan ng lahat, tinatanggap ko ang inyong paghingi ng tawad. Nagpalakpakan ang mga tao sa bulwagan. Nakangiti si Angela sa gilid, luha ang bumabalot sa kanyang mga mata. Tumakbi siya at niyakap si Marco habang nakatingin din sa kanyang ama, na tila ngayon lamang niya nakitang bumaba ang pride. Matapos ang event, muling nagkaharap si Marco at si Don Ernesto sa isang pribadong silid. Marco, sabi ng matandang negosyante, hindi ko man mababawi ang lahat ng mali kong ginawa. Nais kong malaman mong handa akong subukang bagurin ang sarili ko. Kung talagang mahal ka ng anak ko, wala na akong dahilan para ipilit ang aking kagustuhan. Tumango si Marco. Don Ernesto, hindi ko hiniling ang inyong basbas. Pero salamat dahil sa wakas, narinig ko kayong umamin. Ang pangarap ko lamang ay maging masaya si Angela, kasama man ako o hindi. Natigilan si Don Ernesto sa huling linya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kabutihan sa binatang matagal na niyang minamaliit. Hindi pala ito sumasandal sa yaman o kapangyarihan. Ang mahalaga sa kanya ay ang kaligayahan ng kanyang anak. Pag-uwi nila ni Angela, hindi na mapigilan ng dalaga ang kanyang tuwa. Marco, hindi ko akalaing darating ang araw na maririnig ko mismo kay Itay ang mga salitang iyon. Salamat sa pagtitiga. Salamat sa hindi pagbitaw. Hinaplos ni Marco ang buhok niya. Angela, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa pagmamahal mo, baka sumuuna ako noon pa. Pero dahil hindi mo ako iniwan, natuto akong lumaban hanggang dulo. Simula noon, unti-unting naging maayos ang takbo ng kanilang relasyon. Hindi pa rin perpekto ang lahat, ngunit nagsimula na ang pagkakaroon ng maliit na espasyo ng pag-unawa. Ang dating puno ng galit na tahanan ng mga Villarosa ay nagkaroon ng liwanag. Hindi agad nawala ang matinding pride ni Don Ernesto, ngunit nagsimula siyang makipag-usap kay Marco nang hindi na puno ng pangiinsulto. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nakikita ni Angela na ang kanilang pag-ibig ay hindi na lamang laban ng dalawang tao, kundi isang panalo para sa buong pamilya. Ang sugat ng nakaraan ay nagsisimula ng maghilom at ang kanilang mga puso ay unti-unti na natututo ng tunay na kahulugan ng kapatawaran. Sa kabila ng unti-unting paghilom ng sugat sa pagitan ni Marco at Don Ernesto, hindi pa rin lubos na payapa ang mundo ni Marco. Habang nagsisimula pa lang siyang magdiwang sa pagbabagong nagaganap, isang bagong unos ang dumating. Mas mabigat at mas mapanganib kaysa sa lahat ng pinagdaanan niya noon. Isang umaga,
habang abala siya sa pagpupulong kasama ang mga board ng kanyang kumpanya. Biglang dumating si Attorney Ledesma, dala ang balitang ikinagulat ng lahat. Marco, aniya, bakas ang pagkabalisa sa mukha. May isang malaking aksidente kagabi. Isang kotse ng ating kumpanya ang sumabog sa kalsada matapos lamang itong ilabas sa pamilihan. Ngayon, ipinaparatang ng publiko na tayo ang may pagkukulang sa kaligtasan ng ating mga sasakyan. Nagulat si Marco at agad na tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Ano? Imposible? Bago nating inilabas ang modelong iyon, sinuri natin ng maraming beses. Alam kong walang mali. Ngunit mabilis nang kumalat ang balita. Sa telebisyon, sa radyo, at lalo na sa social media, pinagtutulungan ang pangalan ni Marco. Ang kanyang tagumpay na ilang buwan lang ang nakalipas ay tila banta na ngayong maglaho. May mga taong naniniwalang ito'y gawa ng mga karibal sa negosyo, ngunit wala pa silang sapat na ebidensya. Kinagabihan, kinausap siya ni Angela habang nakaupo sila sa sala ng kanyang bahay. Marco, huwag kang magpapanik. Alam kong wala kang kasalanan. Pero paano kung ang lahat ay maniwala sa kasinungalingan? Huminga ng malalim si Marco. Bakas ang bigat ng dinadala. Angela, hindi lang ito tungkol sa pangalan ko. Nakasalalay dito ang libu-libong empleyado at pamilya nila. Kung hindi natin mapapatunayan ang totoo, lahat sila mawawalan ng kabuhayan. Naging matindi ang laban sa korte at sa media. Ang mga karibal ni Marco ay tila nagsasama-sama upang ibagsak siya. Isang kumpanya na matagal nang naiinggit sa kanyang tagumpay ang pinaghihinalaang nasa likod ng lahat, ngunit hindi nila ito agad mapatunayan. Sa gitna ng lahat ng ito, tumayo si Angela upang ipagtanggol si Marco. Sa isang press conference, humarap siya sa mga mamamahayag. Alam ko kung sino si Marco, matapang niyang sinabi. Bago pa man siya maging kilala bilang negosyante, nakilala ko na siya bilang isang mekaniko na hindi sumusuko at laging inuuna ang kapakanan ng iba. Hindi niya hahayaang mapahamak ang kahit sinong magmagamit ng kanyang mga produkto. Kaya hinihiling ko sa inyo, huwag kayong magpadala sa kasinungalingan. Tumindig din ang loob ni Marco at nagsalita sa publiko. Kung talagang may pagkukulang ang aming kumpanya, ako mismo ang haharap at mananagot. Ngunit hindi ako tatanggap ng paratang na wala namang basihan. Labanan natin ang kasinungalingan ng may katotohanan. Sa mga sumunod na linggo, dumaan sila sa matinding pagsusuri. Binala sa korte ang mga ebidensya at nagsagawa ng mga independenteng eksperto ng masusing investigasyon. Habang tumatagal, mas lumilinaw na hindi ang kumpanya ni Marco ang may pagkukulang, kundi may nagmanipula sa sasakyan upang magmukhang may depekto ito. Isang gabi, dumating si Attorney Ledesma na may dalang bagong impormasyon. Marco, may nakuha na kaming ebidensya. Isang dating empleyado ng karibal mong kumpanya ang umamin na sila ang naglagay ng sabotahe sa kotse. May mga dokumento at video tayong hawak. Naluha si Marco sa tuwa at ginhawa. Salamat, Attorney. Sa wakas, may pag-asa na tayong mapatunayan ang totoo. Sa korte iniharap ang ebidensya at doon tuluyang nabasura ang mga paratang laban sa kanya. Ang mga karibal na nagplano laban sa kanya ay naharap sa kasong kriminal. Muling bumangon ang pangalan ni Marco at mas lalo pa siyang hinangaan ng publiko dahil sa kanyang katatagan at paninindigan. Ngunit bago matapos ang lahat, hinarap siya ni Don Ernesto sa isang tahimik na pagkakataon. Marco, wika ng matanda, ngayon ko lang lubos na nakita kung anong klasing tao ka. Hindi ko alam kung paano ka nagawang maliitin noon. Ang lakas at tapang mong ipinakita sa laban na ito ay hindi ko maikakaila. Ngayon, wala na akong dahilan para pigilan pa ang pagmamahalan niyo ni Angela. Tahimik si Marco, ngunit bakas ang pasasalamat sa kanyang mga mata. Don Ernesto, hindi ko kailanmang hiniling na lumuhod kayo sa harap ko. Ang tanging hangad ko lang ay makita nyo na ang pagmamahal ko kay Angela ay totoo. Kahit pa saan ako nanggaling. At doon, sa unang pagkakataon, nagkamay sila.
Isang simpleng pagkilos na nagpahiwatig ng simula ng pagkakasundo. Pag-uwi ni Marco sa bahay nila, sinalubong siya ni Angela. Tumakbo siya at niyakap ng mahigpit. "Marco, tapos na ang lahat. Malaya na tayo." Napangiti siya at mahigpit ring niyakap ang dalaga. "Oo, Angela, pero kahit anong pagsubok pa ang dumating, isa lang ang sigurado, hindi na ako bibitaw sa'yo." At sa gabing iyon, kahit pagod at sugatan ang kanilang mga puso sa laban, nakaramdam sila ng kapayapaan. Ngunit sa kanilang isipan, alam nilang marami pang pagsubok ang darating. Ngunit ngayong magkasama na sila, handa silang harapin ang lahat. Gaano man ito kabigat. Ang paglilitis sa kaso ng sabotahe laban sa kumpanya ni Marco ay naging sentro ng balita sa buong bansa. Ang bawat pahayagan, radyo at telebisyon ay naguunahan sa pag-uulat ng mga pangyayari sa korte. Lahat ay nakatutok sa binatang, minsan ay tinawag na hamak na mekaniko, ngunit ngayon nasa gitna ng pinakamalaking laban ng kanyang karera. Sa unang araw ng paglilitis, puno ang bulwagan ng korte. Nandoon ang mga mamamahayag, mga empleyado ni Marco na nagdarasal ng kanyang tagumpay, at maging ang pamilya ni Angela na nakaupo sa isang tabi. Si Don Ernesto, bagamat hindi pa rin ganap na mahinahon, ay nandoon din, pinagmamasdan ng lahat ng may halong kaba at pag-aalinlangan. Pumasok si Marco sa bulwagan, suot ang simpleng itim na Amerikana. Bakas sa kanyang mukha ang pagod at tensyon, ngunit dala rin niya ang dignidad ng isang taong alam na nasa panig niya ang katotohanan. Sa kanyang tabi, naroon si Atty. Ledesma. Dala ang mga ebidensyang magpapatunay ng kanilang panig. "Handa ka na ba, Marco?" tanong ni Atty. Ledesma. Bago sila umupo, tumango si Marco, higit pa sa handa. "Hindi lang ito laban para sa akin, kundi para sa lahat ng taong umaasa sa akin." Magsimula ang paglilitis. Iniharap ng kabilang kampo ang kanilang argumento na ang bagong labas na modelo ng sasakyan ng kumpanya ni Marco ay may seryosong depekto na nagdulot ng aksidente at sumira sa tiwala ng publiko. Ipinakita nila ang mga litrato ng nasunog na sasakyan at mga testigong nagsasabing hindi raw ligtas ang modelo. Ngunit mabilis na tumindig si Atty. Ledesma at iniharap ang kanilang ebidensya. Isang video ang pinakita sa korte, kuha mula sa isang lihim na kamera na nagpapakita ng isang tauhan mula sa karibal na kumpanya na sinadyang lagyan ng sabotahe ang sasakyan bago ito gamitin sa test drive. Nagbulungan ang lahat ng naroroon. Halos hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nasaksihan. "Your Honor, wika ni Atty. Ledesma, narito po ang malinaw na ebidensya na hindi ang kumpanya ng aking kliyente ang may pagkukulang. Ang totoong salarin ay ang karibal na kumpanya na may matagal nang inggit sa tagumpay ni Ginoong Marco de la Vega." Tumayo rin si Marco at humarap sa korte. "Hindi ko hinayaang dumaan ang mga buwan na ito para lang manahimik. Pinili kong lumaban dahil hindi lang pangalan ko ang nakataya rito. Libu-libong empleyado at pamilya ang umaasa sa akin. Kung hayaan nating manaig ang kasinungalingan, mawawala ang kanilang kinabifasan." Napatungo ang mga miyembro ng kabilang panig, lalo na nang lumabas ang kanilang dating empleyado na umaming pinilit siyang sumali sa sabwatan. "Inagbantaan po nila ang buhay ng aking pamilya kung hindi ko gagawin," pag-amin ng lalaki habang nanginginig. "Pero ngayon, gusto kong itama ang lahat. Ang kumpanya ni Marco ay walang kinalaman sa aksidente. Ako po ang naglagay ng sabotahe sa utos ng aking mga amo." Sa puntong iyon, tila bumagsak ang lahat ng pader ng kasinungalingan. Hindi na nakapagsalita ang karibal na kumpanya. Ang hukom, matapos ang ilang deliberasyon, ay naglabas ng desisyon. Base sa mga ebidensya at testimonya, idinedeklarang walang sala ang kumpanya ni Ginoong Marco de la Vega. Sa halip, ang karibal na kumpanya ang mananagot sa lahat ng pinsalang dulot ng kanilang sabotahe. Ang kaso ay isinara na. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa loob ng korte. Ang mga empleyado ni Marco ay nagyakapan, ang mga mamamahayag ay nagunahan sa kanilang balita at si Angela ay mabilis na lumapit kay Marco at mahigpit siyang niyakap. "Marco, panalo tayo," bulong niya, halos maiyak sa tuwa. Ngumiti si Marco, ngunit mas seryoso ang kanyang mga mata. "Hindi lang tayo, Angela, panalo ang katotohanan." Maging si Don Ernesto ay napilitang ngumiti,
bagamat may bakas pa rin ng hiya sa kanyang mukha. Lumapit siya kay Marco pagkatapos ng paglilitis. Marco, aniya, hindi ko inaasahang ganito kakalakas lumaban. Ngayon, malinaw na sa akin kung bakit pinili ka ng anak ko. Hindi ko man agad matatanggap noon, pero ngayon, saludo ako sa'yo. Napatingin si Marco kay Don Ernesto at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na respeto mula rito. Salamat po, Don Ernesto. Hindi ko inangad na tapakan ang pangalan ninyo. Ang tanging gusto ko lang ay ipakita na hindi ako sumusuko, lalo na't may nakataya. Lumipas ang mga linggo matapos ang kaso at muling sumigla ang kumpanya ni Marco. Dumagsa ang mga mamimili, mas lalo pang dumami ang mga kliyente at mas lumakas ang tiwala ng publiko. Hindi lamang siya tinitingala bilang negosyante, kundi bilang isang huwara ng katatagan at katapatan. Isang gabi, habang magkasama sila ni Angela sa kanilang tahanan, nakatanaw sa bituin. Nag-usap sila tungkol sa lahat ng pinagdaanan nila. Marco, bulong ni Angela, nakahilig sa kanyang balikat. Hindi ko akalaing aabot tayo rito. Sa dami ng laban, buntik na rin akong sumuko. Pero ikaw, kahit sugatan, kahit pagod, hindi ka bumitaw. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Dahil ikaw ang lakas ko, Angela. Sa tuwing naiisip kong maaari kang mawala, mas lalo kong pinipiling lumaban. At ngayong tapos na ang laban sa korte, oras na para magsimula ng panibagong kabanata. At doon nila napagtanto na ang kanilang relasyon ay hindi na lamang simpleng kwento ng pag-ibig. Isa na itong kwento ng dalawang taong handang harapin ang lahat ng unos, sabay na bumangon mula sa lahat ng pagkatalo at sabay na ipaglaban ang katotohanan. Ang tagumpay sa korte ay hindi lang panalo para kay Marco, kundi para sa lahat ng taong naniwala na may saysay ang paninindigan. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ng mga bituin, nanahimik sila, ngunit puno ng pag-asa sa mga susunod na araw. Na anuman ang dumating, hindi na kailanman mababali ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Matapos ang matagumpay na kaso sa korte at ang muling pagbangon ng pangalan ni Marco, tila nagsimulang lumuwag ang lahat ng pasanin sa kanyang balikat. Ngunit sa kabila ng panalo, may isang bagay pa ring hindi ganap na tahimik sa kanyang puso. Ang relasyon nila ni Angela na dumaan sa napakaraming sugat at lamat. Oo, magkasama sila, ngunit ramdam ni Marco ang bigat ng lahat ng pinagdaanan. At natatakot siyang baka iyon ay iwan ng mga peklat na hindi basta mawawala. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa opisina, inimbitahan ni Marco si Angela sa isang simpleng hapunan sa kanilang probinsya. Hindi iyon isang marangyang okasyon, kundi isang gabi ng pagbabalik-tanaw. Sa lumang talyer kung saan nagsimula ang lahat, doon sila kumain ng adobo at pritong isda, bagay na palagi nilang pinagsasaluhan noong simpleng magkasama pa lamang sila. Naalala mo ba, Angela? Tanong ni Marco habang pinagmamasdan ang talyer. Dito ka unang natutong humawak ng gamit, kahit halos masugatan ka. Tumawa si Angela, tila bumalik sa mga araw ng kanilang kabataan. Oo nga, sabi mo pa noon, hindi laruan ang mga tools na iyon. Pero alam mo, doon ko unang nakita kung gaano ka kaseryoso sa ginagawa mo. Doon ako unang nahulog. Tahimik silang nagkwentuhan ng mga alaala, ang mga gabi sa plaza, ang mga kakanin na sabay nilang kinakain, at ang mga pangarap na dati tila imposible. Ngunit habang sila'y nagbabalik tanaw, hindi na iwasang maging seryoso ang usapan. Angela, panimula ni Marco, mabigat ang tono, aminin ko. Dumating ako sa punto na natakot akong baka hindi mo nakayanin ang lahat ng laban na pinagdaanan natin. Baka isang araw, mapagod ka at sumuko. Tumingin si Angela sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Marco, oo, umabot ako sa punto na napagod ako. Pero kahit gaano ako pagod, hindi ko naisip na iwan ka. Ang sakit, ang hirap, lahat iyon tiniis ko dahil alam kong mas malaki ang kapalit. Ang makasama ka. Halos maluha si Marco sa mga salita ng dalaga.
Doon niya tuluyang naramdaman na ang kanilang pagmamahalan, bagamat sugatan, ay mas lalo lamang tumibay. Sa mga sumunod na araw, mas pinili nilang maging simple ang kanilang samahan. Kahit abala si Marco sa negosyo, lagi niyang sinisigurong may oras siya para kay Angela. Tuwing linggo, sabay silang nagsisimba at pagkatapos ay kakain ng lugaw sa paborito nilang kainan sa baryo. Hindi na mahalaga kung saan sila pupunta o ano ang kanilang ginagawa. Ang mahalaga ay magkasama sila. Ngunit hindi lahat ay agad na naging maayos. May mga pagkakataon pa rin na sumisingit ang mga multo ng nakaraan. Minsan, habang naglalakad sila sa mall, may mga taong bulong ng bulong. Sinasabing hindi bagay ang anak ng mayaman sa isang mekaniko, kahit pa siya'y tycoon na ngayon. Narinig ito ni Angela at muntik nang maiyak, ngunit agad siyang tinapik ni Marco. Hayaan mo na sila. Hindi lahat kayang makita ang totoo. Ang mahalaga, alam natin kung ano tayo. Dahil sa paninindigang iyon, mas lalo pang humanga si Angela kay Marco. Nagsimula siyang maging mas matatag din. Hindi na siya nagtatago. Lantaran na niyang ipinapakita sa lahat ang pagmamahal niya, kahit nasa piling ng mga taong ayaw sa kanila. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tabing ilog, nagsalita si Angela. Marco, sa lahat ng pinagdaanan natin, natutunan kong hindi sapat na magmahal lang. Kailangan din ng tapang, at dahil sa'yo natutunan kong maging matapang. Napangiti si Marco at hinigpitan ang hawak sa kamay niya. At dahil sa'yo, natutunan kong huwag sumuko. Angela, ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban sa lahat ng ito. Kung wala ka, baka matagal na akong bumigay. Habang patuloy na lumalalim ang gabi, tila ba mas lalo ring lumalim ang kanilang pagmamahalan. Hindi na ito gaya ng dati. Hindi na ito tungkol lamang sa kilig ng unang pag-ibig o sa pangarap ng magkasamang kinabukasan. Ito na ngayon ay isang pagmamahalan na pinanday ng sakit, pinatibay ng laban, at pinagtibay ng panahon. Isang araw, nagpasya si Marco na dalhin si Angela sa puntod ng kanyang ama. Tahimik silang nag-alay ng bulaklak at doon nagsalita si Marco. Tay, ito si Angela, ang babaeng pinili ko. Siya ang asama ko sa lahat ng laban. Gusto kong malaman mong siya ang inspirasyon ko para ipagpatuloy ang lahat ng iniwan mo sa akin. Naluha si Angela at hinawakan ang kamay ni Marco. Marco, salamat at isinama mo ako rito. Nararamdaman kong kahit hindi ko nakilala ang ama mo, parang parte na rin ako ng buhay niya dahil sa'yo. Sa puntong iyon, mas lalo nilang naramdaman ang kabuuan ng kanilang pagmamahalan. Hindi na ito tungkol lamang sa kanila, kundi tungkol din sa mga taong naging bahagi ng kanilang buhay at nagbigay ng dahilan upang mas lalo nilang ipaglaban ang isa't isa. At sa pagbabalik ng kanilang pagmamahalan, natuto na nilang muli ang pinakamahalagang bagay, na ang tunay na pag-ibig kapag dumaan sa apoy ng pagsubok at hindi nasunog ay nagiging ginto. Isang pag-ibig na hindi na matitinag ng kahit anong unos, at isang pagmamahalan na handa na ngayong humarap sa panibagong yugto ng kanilang buhay, mas buo, mas matatag at mas totoo. Pagkaraan ng matinding unos sa korte at ng pagbabalik ng katahimikan sa kanilang buhay, dumating ang isang araw na hindi inaasahan ni Marco. Isang hapon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Don Ernesto na nais siyang makausap ng pribado. Nagdalawang isip si Marco, ngunit dahil kay Angela, pinili niyang pumunta. Sa isang maliit na restaurant sa Maynila sila nagkita. Tahimik na naghintay si Marco sa isang sulok hanggang sa dumating si Don Ernesto, nakasuot ng simpleng barong at bakas ang bigat ng kalooban. Hindi ito ang mapagmataas na Don Ernesto na nakilala niya noon. Ito ay isang amang tila natalo ng panahon at ng kanyang sariling pride. Marco, panimula ni Don Ernesto, habang nakatingin sa mesa at hindi makatingin ng direkta. Alam kong hindi sapat ang mga salitang sasabihin ko, pero kailangan kong subukan. Marami akong nasabi at nagawa laban sa iyo. Pinagmaliit kita, sinaktan at halos sirain ang buhay mo. Pero sa lahat ng iyon, hindi ka bumitaw kay Angela. Hindi ka rin bumigay sa mga pagsubok.
Ngayon nakikita ko kung gaano kakahalaga sa anak ko. Kaya nandito ako para humingi ng buong pusong tawad. Tahimik si Marco. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng mapapait na alaala. Ang mga pagkakataong binugbog siya, inalipusta sa harap ng maraming tao at pinahiya. Ngunit naalala rin niya ang mga mata ni Angela na puno ng pag-ibig at ang pangarap nilang magkaroon ng isang matayapang pamilya. Don Ernesto, tugon ni Marco sa wakas, hindi ko ikakaila na mahirap kalimutan ang lahat ng nangyari. Pero kung ito ang paraan para tuluyang maging maayos ang lahat at makita kong masaya si Angela, tinatanggap ko ang inyong paghingi ng tawad. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Marco ang pag-amin at pagkabagsak ng pader ng pride sa loob ni Don Ernesto. At nakita rin ni Don Ernesto ang katapatan at kabutihan sa puso ni Marco. Mula noon, unti-unting nagkaroon ng pagbabagong hindi lamang sa pagitan ni Marco at Don Ernesto, kundi sa dalawang pamilya. Nagkaroon ng hapunan kung saan inimbitahan ni Marco ang pamilya Villarosa sa kanilang tahanan. Doon, nagsalo sila ng simpleng pagkain at nagkwentuhan ng walang halong tensyon. Marco, wika ni Doña Celia, ngayon ko lang nakita na masaya si Ernesto at alam kong ikaw ang dahilan nito. Salamat dahil hindi ka sumuko. Ngumiti si Marco at sinagot, wala pong anuman. Ang mahalaga po ay ang kapayapaan ng pamilya. Hindi na natin kailangan balikan pa ang nakaraan. Maging si Angela ay halos maiyak sa kasiyahan nang makita ang kanyang ama na marunong nang ngumiti sa harap ni Marco. Para sa kanya, iyon ang pinakamalaking biyayang dumating, ang pagkakasundo ng dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Hindi nagtagal, kumalat sa lipunan ang balitang nagkaroon ng pagkakasundo sa pagitan ng pamilya Villarosa at ni Marco. Marami ang humanga at nagsabing isa itong inspirasyon ng pagkakaunawaan at pagpapatawad. Ang dating kwento ng alitan at galit ay ngayon naging kwento ng pagkakasundo at bagong simula. Sa isang pagtitipon ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak, maririnig ang mga papuri. Si Marco, hindi lang pala mahusay na negosyante, marunong din siyang magpatawad. At si Don Ernesto, sa wakas bumaba rin ang kanyang pride. Dahil sa kanya, nakita natin na walang huli sa pagbabagong loob. Sa bawat araw na lumilipas, naging mas mapayapa ang relasyon ni Marco at Angela. Wala na ang dating tensyon. Wala na ang takot na baka hindi sila matanggap. Sa halip, napalitan iyon ng mas matatag na pundasyon ng pagmamahal, hindi lamang sa isa't isa kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya. At sa kanilang mga puso, alam nila na ito ang simula ng isang panibagong yugto. Isang yugtong wala nang humahadlang, wala nang pader ng pride, kundi isang daan ng pagkakaunawaan at kapatawaran. Matapos ang lahat ng unos na kanilang pinagdaanan, dumating ang araw na matagal nang inaasam ni Marco at Angela, ang kanilang kasal. Isang kasal na hindi lamang tungkol sa dalawang pusong nagmamahalan, kundi tungkol din sa dalawang pamilyang sa wakas ay natutong magkaisa. Buwan bago ang kasal, abala si Angela sa paghahanda. Kasama niya ang kanyang ina, si Doña Celia, at maging si Don Ernesto na ngayon ay buong pusong sumusuporta. Sa bawat pagpili ng bulaklak, disenyo ng simbahan at gown, kitang-kita ang kagalakan ni Angela. Para sa kanya, ito na ang katuparan ng lahat ng pinangarap nila ni Marco. Angela, wika ni Doña Celia habang hawak-hawak ang isang puting tela ng gown. Ngayon ko lang nakitang ganito kakasaya. Masaya ako para sa'yo, anak. Mumiti si Angela halos maluha. Inay, matagal ko na itong pinangarap at ngayon sa wakas, natutupad na rin. Samantala, si Marco naman ay abala sa pakikipang-usap sa kanyang mga tauhan at mga kaibigan na tumutulong sa preparasyon. Hindi siya sanay sa mga engrandeng kasal, ngunit para kay Angela, handa siyang gawin ang lahat. Isang gabi bago ang kasal, lumapit si Don Ernesto kay Marco. Marco, panimula niya, alam kong matagal bago ko natanggap ang lahat. Pero ngayon, gusto kong malaman mong buong puso kong ibinibigay sa iyo ang anak ko. Ingatan mo siya.
Tumango si Marco. Bakas ang emosyon sa mukha. Don Ernesto, ipinapangako ko, hindi ko siya bibiguin. Hinding-hindi ko siya pababayaan. Dumating ang araw ng kasal. Sa simbahan na puno ng bulaklak at ilaw, dumalo ang kanilang mga pamilya, kaibigan, at maging ang mga taong minsang nahasaksi sa lahat ng hirap na pinagdaanan nila. Ang mga tao sa bayan ay nagtipon din sa labas. Sabik na masilayan ang kasal ng binatang minsan minamaliit, ngunit ngayoy tinitingala. Habang tumutunog ang kampana, pumasok si Angela sa simbahan, nakasuot ng puting gown na tila kumikislap sa ilalim ng liwanag. Hawak siya ng kanyang ama, na ngayon ay bakas ang luha at pagmamalaki sa mukha. Habang naglalakad sila sa gitna ng pasilyo, halos lahat ay napaluha sa emosyon. "Anak," bulong ni Don Ernesto habang inihahatid si Angela. "Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. At salamat dahil hindi ka bumitaw. Ngayon, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang buhay mo kasama ang lalaking mahal mo." Tumango si Angela, luha ang ngumiti. "Salamat itay at salamat din dahil sa huli, natuto ka ring magmahal para sa akin." Nang makarating sa harap, iniabot ni Don Ernesto ang kamay ng anak kay Marco. Halos lahat ng tao sa simbahan ay napaiyak sa tagpong iyon. Si Marco, bangkas ang pasasalamat at paggalang, ay yumuko at hinalikan ang kamay ng matanda bago tanggapin si Angela. "Simula ngayon, wika ng pari. Kayo ay hindi na lamang dalawang tao, kundi isa. Ang inyong pagmamahalan ay dumaan sa apoy ng pagsubok at ngayon ay binasbasan ng Diyos. Panatilihin ninyo ito habang buhay." Nagsalita rin si Marco sa kanyang panata. "Angela, mula pa noon, ikaw na ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Ngayon, ipinapangako ko sa harap ng lahat at sa harap ng Diyos na sa hirap man o ginhawa, ikaw lang at ikaw ang iibigin ko." At sumagot si Angela, "Marco, sa lahat ng sakit at hirap na pinagdaanan natin, mas lalo akong naging sigurado na ikaw ang para sa akin. Ipinapangako ko, hindi kita iiwan, saan man tayo dalhin ng tadhana." Nang tuluyang magbigayan ng oo, umalingaw-ngaw ang palakpakan at sigawan ng kasiyahan. Ang halik na sumunod ay hindi lamang simbolo ng kanilang pagmamahalan, kundi pati ng lahat ng tinaglaban nilang laban. Sa pagtitipoy pagkatapos ng seremonya, masaya ang lahat. May mga awitan, sayawan at kainan. Si Don Ernesto, na dati halos hindi magawang ngumiti kay Marco, ay siya pa ngayong nangunguna sa pagbibigay ng mga papuri. "Mga kaibigan," wika niya habang hawak ang baso. "Ngayon ay ipinagmamalaki kong tawagin si Marco bilang aking anak. Siya ang nagpamulat sa akin na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa tapang at pagmamahal. Naway magsilbi kayong inspirasyon sa lahat ng naririto." Nagpalakpakan ang lahat at lalo pang sumaya ang kapaligiran. Si Angela ay nakasandal kay Marco habang ang binata ay nakatingin sa kanya ng may buong pagmamahal. "Angela," bulong ni Marco, "ito na ang simula ng ating bagong buhay." Ngumiti si Angela at mahigpit siyang niyakap. "At ito ang pinakamagandang simula na pinangarap ko." At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga ilaw at musika, nagsimula ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Isang buhay na puno ng pangako, pag-ibig at pag-asa. Makalipas ang ilang taon mula nang ikasal sina Marco at Angela, nagsimula na silang bumuo ng kanilang sariling pamilya. Hindi naging madali ang lahat, ngunit dahil sa kanilang pagmamahalan at pagtutulungan, natutunan nilang balansehin ang kanilang buhay bilang mag-asawa, bilang magulang at bilang mga pinuno ng kanilang mga negosyo. Ang unang anak nila ay isang lalaki na pinangalanan nilang Miguel. Nang una itong isinilang, hindi mapigil ang luha ni Marco habang hawak-hawak ang maliit na sanggol. "Angela," bulong niya, "ito na ang pinakamagandang biyaya sa buhay ko. Ang pangarap kong magkaroon ng pamilya ay natupad na." Lumipas ang mga taon, sinundan si Miguel ng dalawa pang anak, si Sofia na naging kasing ganda ng kanyang ina at si Daniel na minana ang sipag at talino ng kanyang ama. Habang lumalaki ang kanilang mga anak, sinikap ni na Marco at Angela na palakihin sila sa simpleng paraan, sa kabila ng marangyang buhay na maaari sana nilang ibigay. "Mga anak," madalas sabihin ni Marco tuwing gabi bago matulog,
hindi sukatan ng halaga ng tao ang yaman. Ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan at sipag na dala ninyo sa mundo. Isang araw, habang naglalaro si Miguel sa garahe, nakita niya ang lumang gamit ni Marco bilang mekaniko. "Itay, ito ba ang gamit mo noon?" tanong ng bata. Mumiti si Marco at kinuha ang lumang wrench. "Oo anak, ito ako nagsimula. Sa mga simpleng gamit na ito ko natutunan ang halaga ng pawis at tiyaga. Nais kong malaman ninyong kahit gaano kataas ang narating natin, huwag niyong kalilimutan ang pinagmulan natin." Hindi lamang pamilya ang pinagtutuunan ng pansin ni Marco. Sa negosyo, patuloy na lumalago ang kanyang mga kumpanya. Sa tulong ni Angela, na naging katuwang niya sa pamamahala, lumawak ang kanilang operasyon hanggang sa ibang bansa. Nagkaroon sila ng mga sangay sa Asia at Europa at naging kilalang-kilala ang kanilang tatak sa buong mundo. Ngunit sa kabila nito, hindi sila nakalimot sa bayan na kanilang pinagmulan. Nagpatayo sila ng paaralan at scholarship program para sa mga batang nangangarap, ngunit walang kakayahang mag-aral. Nagtayo rin sila ng ospital para sa mga mahihirap na walang pantustos sa pagpapagamot. Minsan, dumalaw si Angela sa ospital at nakita ang isang batang babae na ginagamot doon. "Salamat po, Ma'am Angela," wika ng nanay ng bata. "Kung wala po ang ospital na ito, baka wala na ang anak ko." Napaluha si Angela at mahigpit na niyakap ang bata. Sa puso niya, naramdaman niyang lahat ng hirap at sakripisyo ay may kabuluhan. Sa kanilang tahanan, puno ng halakhak at pagmamahalan ang bawat araw, madalas silang sabay-sabay kumakain ng hapunan at doon nila ikinukwento ang kani-kanilang karanasan. "Kanina po itay, kwento ni Sofia, tinulungan ko si Yaya maglinis ng hardin." Umiti si Marco, "Magaling anak. Lagi mong tandaan kahit gaano ka pa kataas ang narating, ang pagtulong sa maliit na bagay ay malaking bagay na." Habang si Daniel naman ay madalas sumama kay Marco sa mga planta at opisina. Nakita ni Marco ang interes ng anak sa negosyo at sa mga sasakyan. "Itay," sabi ni Daniel minsang nasa planta sila, "balang araw gusto kong ipagpatuloy ang lahat ng ito. Gusto kong maging kagaya mo." Napangiti si Marco at hinaplos ang ulo ng anak. "At balang araw, gagawin mo iyon. Pero higit pa roon, nais kong maging mas mabuti ka kaysa sa akin." Hindi rin nakalimot si Angela na turuan ang kanilang mga anak ng kababaang loob. "Mga anak," wika niya minsang nagkakatuwaan sila, "huwag niyo sanang isipin na dahil mayaman tayo, mas mataas tayo kaysa sa iba. Ang kayamanan ay walang halaga kung wala kang mabuting puso." Sa bawat pagdaan ng taon, mas lalo pang lumalim ang pagmamahalan ni Marco at Angela. Ang kanilang kwento na minsang puno ng sakit at hirap ay ngayon naging kwento ng pag-asa at inspirasyon. Madalas silang imbitahan sa mga unibersidad at seminar upang ibahagi ang kanilang kwento ng tagumpay. "Hindi kami nagsimula sa taas," laging sinasabi ni Marco sa mga kabataan. "Nagsimula ako bilang mekaniko na minamaliit pero natutunan kong ang tunay na laban ay nasa loob, ang tapang, tiyaga at pagmamahal sa pamilya. Kung meron kayo niyan, wala kayong laban na hindi kayang ipanalo." Sa kanilang pagtanda, nanatili silang magkasama sa bawat laban. Si Angela, kahit abala sa pagiging ina, ay patuloy na naging haligi ng kumpanya. Si Marco, bagamat napagod na sa mahabang taon ng trabaho, ay patuloy na inspirasyon sa lahat. At sa kanilang tahanan, sa tuwing titignan nila ang kanilang mga anak, alam nilang lahat ng pinagdaanan nila noon. Ang sakit, ang hirap, ang mga sugat ng nakaraan ay may kahulugan. Dahil ang lahat ng iyon ay nagbunga ng isang pamilya na puno ng pagmamahal, aral at pag-asa para sa kinabukasan. Habang lumilipas ang mga taon, mas lalo pang namulaklak ang buhay ni Marco at Angela. Ang mga kumpanyang iniwan ng kanyang ama ay hindi lamang nanapiling matatag, kundi lalo pang lumago sa ilalim ng pamumuno ni Marco. Hindi siya nakontento sa pagmamay-ari lamang. Nilagyan niya ito ng bagong mukha, isang sistemang mas nakatuon sa inobasyon, kaligtasan at malasakit sa mga manggagawa. Bumuo siya ng mga programang nagbibigay ng benepisyo sa kanyang mga empleyado. Nagpatayo siya ng mga pabahay para sa mga pamilya ng mga manggagawa
at nagbigay ng mga scholarship sa kanilang mga anak. Minsan, habang dumadalaw siya sa isa sa mga pabahay, nilapitan siya ng isang matandang babae. "Sir Marco," wika ng babae, nangingilid ang luha. "Kung wala po kayo, hindi magkakaroon ng bahay ang pamilya ko. Maraming salamat po." Ngumiti si Marco at marahang tumugon. "Hindi lang ito galing sa akin. Ito'y galing sa bawat isa sa inyo na nagpagod at nagbigay ng tiwala. Lahat tayo ay pamilya dito." Samantala, sa kanilang tahanan, mas lalo pang tumibay ang kanilang pamilya. Si Miguel, na panganay nilang anak, ay nagpasya ng sundan ang yapak ng kanyang ama sa negosyo. Inag-aralan niya ang pamamahala at inobasyon at nagsimula ng magpakita ng husay sa mga pagpupulong. "Itay," wika ni Miguel isang gabi habang sabay silang nagkakape, "hindi ko kayang tumbasan ang lahat ng ginawa mo, pero nangangako akong ipagpapatuloy ko ang lahat ng ito." Hinaplos ni Marco ang balikat ng anak. "Hindi ko hinihingi na tumbasan mo ako. Ang nais ko lang maging mas mabuti ka pa kaysa sa akin. Ipagpatuloy mo ang negosyo hindi lang para sa atin, kundi para sa mga taong umaasa rito." Si Sofia naman ay nakilala bilang isang mahusay na guro. Pinili niyang magsilbi sa bayan kaysa magtrabaho sa lungsod o sa ibang bansa. Minsan, dumalaw siya kay Marco sa opisina at sinabi, "Itay, natutunan ko sa inyo na ang tunay na tagumpay ay hindi sa taas ng narating kundi sa dami ng natulungan. Kaya pinili kong magturo dito sa mga batang nangangarap." Halos maluha si Marco sa sinabi ng kanyang anak. "Ipinagmamalaki kita, anak. Ipinapakita mong hindi kailangang maging CEO para makagawa ng pagbabago." Si Daniel naman, ang bunsong anak, ay may kakaibang interes, hindi sa negosyo, kundi sa sining. Naging isang kilalang pintor at arkitekto at ang kanyang mga obra ay kinilala sa ibang bansa. Kahit iba ang kanyang landas, buo ang suporta ng pamilya. "Daniel," wika ni Marco minsang bumisita sa kanyang exhibit, "ipinapakita mo sa mundo ang ganda ng kaluluwa mo. At sa pamamagitan ng iyong sining, mas lalo mong pinayayaman ang pangalan ng ating pamilya." Habang mas lumalaki ang kanilang mga anak, mas nakikita ni Marco at Angela na ang kanilang sakripisyo at pagmamahal ay nagbunga ng isang pamilya na puno ng pag-asa at inspirasyon. Hindi lamang sila naging mga magulang, kundi naging gabay sa tamang landas. Sa lipunan, lalo pang nakilala si Marco bilang isang huwaran. Madalas siyang imbitahin sa mga unibersidad upang magsalita. Sa bawat talumpati niya, hindi niya kailanmang nakakalimutang ikwento ang kanyang pinagmulan. "Mga kabataan," wika niya sa isang pagtitipon, "huwag kayong matakot magsimula sa wala. Ako, nagsimula bilang isang mekaniko na minamaliit ng lahat. Ngunit pinatunayan ko sa sarili ko na hindi hadlang ang kahirapan sa tagumpay. Ang mahalaga, huwag kayong bumitaw sa inyong pangarap at huwag niyong kalilimutan ang kabutihan." Naging inspirasyon siya ng buong bayan. Ang kanyang kwento ay hindi na lamang tungkol sa isang mekanikong naging may-ari ng 10 kumpanya, kundi isang lalaking hindi kailanman bumitaw sa kanyang prinsipyo. Sa kanilang pagtanda ni Angela, mas pinili nilang manirahan sa kanilang probinsya, malapit sa talyer kung saan nagsimula ang lahat. Doon nila ginugol ang mga gabi. Magkahawak ang kamay habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. "Angela," wika ni Marco minsang nakaupo sila sa balkonahe, "kung babalikan natin ang lahat, hindi ko akalaing darating tayo rito. Mula sa pagiging hamak na mekaniko, ngayon ay mayroon tayong pamilya at buhay na puno ng pagmamahal." Ngumiti si Angela, marahang sumandal sa balikat niya. "Marco, hindi kayamanan ang nagdala sa atin dito. Ikaw at ako, tang pagmamahalan natin, iyon ang nagpatibay sa lahat. At ngayon, masaya akong natapos natin ang laban ng magkasama. At habang lumilipas ang panahon, nanatiling buo ang kanilang pamilya. Kahit dumating ang mga bagong pagsubok, hindi na sila natitinag. Natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng kumpanya o yaman, kundi sa pagmamahal at respeto na kanilang binuo. Sa huling bahagi ng kanilang kwento, naging malinaw sa lahat ng nakasaksi ng kanilang buhay ang isang simpleng aral.
Huwag kailanman maliitin ang isang tao base lamang sa kanyang estado. Sapagkat ang isang mekaniko na minamaliit noon ay ngayon naging inspirasyon ng isang bayan at ang kanyang pangalan kasama ng kanyang pamilya ay mananatiling simbolo ng pag-ibig, pagtitiis at tagumpay na hindi matitinag ng kahit anong unos.